Pinalaya si Jeremias. Ika-40 kabanata. May sinabi ang Panginoon kay Jeremias pagkatapos siyang palayain ni Nebuzaradan na pinuno ng mga gwardya sa Rama. Nakakadena siya noon kasama ng mga bihag ng mga taga-Jerusalem at taga-Huda na dadalhin sa Babylonia. Nang makita ni Nebuzaradan si Jeremias, sinabi niya sa kanya, "Ang Panginoon na iyong Diyos ay nagsabing wawasakin niya ang Jerusalem. At nangyari ito ngayon. Talagang ginawa ng Panginoon ang sinabi niya. Nangyari ito dahil gumawa ng kasalanan sa Panginoon ang mga kababayan mo, at hindi sila sumunod sa Kanya. Aalisin ko na ngayon ang kadena mo at palalayain na kita. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa Babylonia, at aalagaan kita roon. Pero kung ayaw mo, nasa sa iyo iyon. Tingnan mo ang buong lupain. Malaya kang pumunta kahit saan. Kung gusto mo talagang magpaiwan dito, bumalik ka kay Gedalia na anak ni Ahikam at apo ni Shaphan. Ginawa siyang tagapangasiwa ng hari ng Babylonia sa mga bayan ng Huda. Maaari kang makapanirahang kasama niya at ng mga nasasakupan niya, o kahit saan man na nais mong pumunta." Pagkatapos binigyan siya ni Nebuzaradan ng mga pagkain at regalo at pinalaya. Kaya umalis si Jeremias at pumunta kay Gedalia roon sa Mispa at tumira roon kasama ng mga taong naiwan. Ang pamamahala ni Gedalia sa Huda. May ilang mga opisyal at mga sundalo ng Huda na nasa bukirin na hindi sumuko sa mga taga-Babylonia. Nabalitaan nilang si Gedalia ay ginawang gobernador ng hari ng Babylonia sa buong lupain para mamuno sa mga lalaki, babae at mga bata na siyang pinakamahirap ang kalagayan na naiwan at hindi dinalang bihag sa Babylonia. Kaya pumunta ang mga pinunong ito kay Gedalia na nasa Mispa. Ang mga pinunong ito ay sina Ishmael na anak ni Netania, Johanan at Jonathan na mga anak ni Kareya, Seraya na anak ni Tanhumet, ang mga anak ni Ephai na taga-Netofa, at Jaazanaya na anak ng taga-Maaka. Sumama sa kanila ang mga tauhan nila. Sumumpa sa kanila si Gedalia na hindi sila mapapahamak kung magpapasakop sila sa mga taga-Babylonia. Sinabi niya sa kanila, "Manirahan kayo rito sa lupaing ito at maglingkod kayo sa hari ng Babylonia, at mapapabuti kayo. Mananatili ako rito sa Mispa upang humarap sa mga taga-Babylonia para sa inyo kapag dumating sila rito. Manirahan kayo sa kahit saang lugar na inyong gusto, at anihin ninyo ang mga ubas, mga olibo, at ang iba pang mga prutas, at iimbak ninyo sa mga lalagyan." Nabalitaan din ng lahat ng Hudyo na nagsitaka sa Moab, Ammon, Edom at sa iba pang mga bansa na may mga taong iniwan si Haring Nebuchadnezzar na mga mamamayan ng Huda, at ginawa niyang gobernador si Gedalia na anak ni Ahikam at apo ni Shaphan. Kaya bumalik sila sa Huda mula sa iba't ibang lugar na pinangalatan nila, at pumunta sila kay Gedalia sa Mispa, at nanguha sila ng mga ubas at iba pang mga prutas. Pumunta rin kay Gedalia sa Mispa si Johanan na anak ni Kareya, at ang iba pang mga opisyal ng mga sundalo na hindi sumuko sa mga taga-Babylonia. Sinabi nila, "Hindi mo ba alam na isinugo ni Haring Baalis ng Ammon si Ishmael na anak ni Netania para patayin ka?" Pero hindi naniwala si Gedalia sa kanila. Pagkatapos, nakipagkita si Johanan kay Gedalia ng lihim at sinabi niya sa kanya, "Papatayin ko ang anak ni Netania na si Ishmael nang walang sino mang nakakaalam. Huwag natin siyang pabayaan na patayin ka. Kung sakaling mangyari ito ang magiging dahilan para mangalat at mawala ang mga Hudyong naiwan dito sa Huda na pinamumunuan mo." Pero sinabi ni Gedalia na anak ni Ahikam kay Johanan, "Huwag mong gawin iyan. Hindi totoo ang sinasabi mo tungkol kay Ishmael.